Epal, Bepals, Palyones o kagaya mo. Kapag ka sumasakit na yung dibdib mo, magpasugod ka na sa pinakamalayong ospital. Ay, ganun o talaga dito sa channel ko, bardagulan po eh. Inumpisahan ko ng bardagulan itong channel na ito. Hanggang ngayon po, no? Kaya dito, buenas kayo. Bakit? Buenas kayo dito kasi hindi kagaya nitong channel na ito, yung channel ng DDS. Kasi 'di ba sa mga DDS o mga kababayan, subukan niyo mag-comment po kayo doon sa doon sa mga live ng mga vlogger ng mga DDS. Pag nag-comment kayo at hindi nila kayang sagutin at pag nag-comment kayo, hindi nila kayo gusto or against kayo doon sa mga sinasabi nila, ikikik kayo, sisipain kayo. Dito buenas kayo mga DDS. No, lahat 'yan sinasagot ko at iniisa-isa ko pa. 'Di ba, Alex? Alexander the Great, kahit pinsan niya nga, sabit din, pero hindi kinakampihan ni PBBM dahil para kay PBBM, no one above the law. O, di ba? Sabi ni Ma'am Lisa Eunice, o kapag ka nando ka sa mga DDS, ibablock ka nila. Di ba, Mameta, Express? Dito hindi. Lahat yan. Sagot yan. Kaya lang, minsan nakaka-orat. No? Biruin mo, 1 oras at 2 minuto, nagsasalta ako dito. Hindi tugma o hindi ukol o hindi pabor doon sa mga idol nila. Pero sasagutin ka lang, no? Mark Ramos, bayaran ka. Mark Ramos, adik ka din. Putik na. Halatang alam mong hindi kayang sumagot eh. Okay, tuloy natin si Marcoleta. Hindi na raw niya kailangang bayaran o isoli yung pera dahil utang na loob na ito. Dagdag konteksto lamang, ang pinakapamosong plunder conviction ay umikot din sa pondong hindi po galing sa kaban ng bayan. Naku, yan, lalo kayong kinabahan. Naku, kay Erap pala, nakulong si Erap. Ano? Eh, hindi naman din pala sa pagnakaw ng pondo ng bayan yun. Galing din pala sa mga regalo. Doon sa mga weteng payola. Yan, kundi galing sa mga pribadong tao. Ito po yung plunder case laban kay dating Pangulong Estrada. Opo, narinig niya, lalo kayong kinabahan. Lalong kinabahan yung mga DDS, putik na yan. May nakulong na pala sa ganitong sitwasyon din, kagaya nung kay Rodante Marcoleta. Oh, si Joseph Ejercito Estrada. Matapos ang mapatalsik sa pwesto, ang kanyang plunder case tungkol sa higit kalahating bilyong pisong protection money galing sa mga weteng operators at halos 200 million na kickback sa pagbili ng shares ng Bell Corporation. Aray ko po, lalo. Lalo na kinabahan yung mga DDS tuloy. Ano po, oy, doon sa mga bago pa lang dito sa ating channel ha, alas 9:30 po ang ating live araw-araw ng umaga, no? Kaya balik-balik lang po kayo dito. Kaya kung gusto nyo yung mga makakakita ng mga hinihimatay at masakit ang mga kalooban ng mga DDS at hindi namin kinikik, hindi namin sinisipa, dito lang po yun sa Mike Ramos channel. Lahat po ito mga pera galing sa pribadong sektor, hindi po galing sa... Say mo, galing daw sa mga pribadong sektor daw. Ay, naku po. Siguro, pag ine-explain ito kay Rodante Marcoleta, naku, ganun ba si Erap? Ganun din ba? Eh, oo daw po eh. Galing daw po sa mga private na mga citizen din daw eh. Mga regalo, di ba? Mamita Star Talk. Oh, lalo nang kinabahan yung mga DDS. Kasi lagi nilang pinapaulit, lalo na si Defensor. Eh, wala namang wala namang ninakaw. BMB, Romy, shoutout po sa inyo. No? Wala namang ninakaw sa kaban ng bayan Oh, ganun yun. Kaya yung mga DDS, wala na. Lalo nakakabahan. At eto, no, mga bossing, nakita ko itong balita na ito, no, tingnan nyo to, mga DDS, tingnan nyo ito. Nakasulat, ESB 26PHD O0004, Sandigan Bayan. Ano daw ito? Ex parte verified application for the issuance of hold departure order against, kanina daw po, Rodante Dizon Marcoleta, Michael Tan Defensor, Aristotel Baluyot Biray at Joseph Barrias Espiritu. Yan yung 4 na sangkot po na kinasuhan ng plunder, mga kababayan,
ng ombudsman. Ano daw po ang ibig sabihin nitong papel na ito, itong kopya na ito, na sa Sandigan Bayan, a hold departure order. Hindi makakalipad sila Rodante Marcoleta. Sa madaling salita po, mga boss chief amo, sir, ipit sa airport din. Hindi yung tipo ba, biyahe ako, ngayon pupunta ako dito. No? Wala. Ipit yan, mga bossing. Susubukan nila, bumiyahe, hindi sila papabiyahihin. Verified ex parte aplikasyon, no, for the issuance of the precautionary hold departure order. Dahil daw po ang sitwasyon o yung kaso ni Rodante Marcoleta ay maaari at posibleng takasan daw ho. Sabi ni John Capacete, Boss Mark, kaya nga ginawa ang plunder law para sa mga politiko na nasusuhulan, no? Yung utang na loob, shoot talaga sila sa drum, hindi sa balde. Ayan na po, paano yan? Kung sakali man ho, mga kababayan, na mag-isip na tumakas si Rodante Marcoleta, tingin nyo tatakas si Rodante Marcoleta? Tingin ko ganun no, mga kababayan, no? Lumalakas yung kutob ko na talagang eto nga po dahil nakasuhan na at ang huling nakita si Rodante Marcoleta ho, mga bossing, ay yung doon sa rally ng INC, tapos yun daw pong sa pagdalo sa Senado, mga kababayan, hindi na dumalo. Iglesia ni Cristo rally at EDSA. Ito, pakinggan nyo mga DDS. Senator Rodante Marcoleta is missing from the All Senators Caucus today. Sandali naman. Bakit naman yung ginamit yung word missing naman? Di ba pwedeng na lang, absent? Di ba? Hindi dumalo. Ganun na lang, no? Grabe naman kayo kay Dante Marcoleta. Ang sinabi ninyo, Senator Dante Marcoleta is missing. Ano nga papasok sa utak ng mamamayang Pilipino? Nagtatago na yata. Umalis na yata. Hindi naman po yata. Hindi naman daw yata, mga kababayan, tawag dito, makakalabas dahil nga may hold departure order. Ito si Ryan Geronimo, hindi naman yata DDS talaga to eh. Ginagaslight mo lang ako, Ryan Geronimo. Handa na daw magpahuli si Marcoleta. Inaasar pa si Marcoleta, Handa po akong magpahuli. Handa po akong magpakulong. Tapos hindi na humarap doon sa mga kapwa niya senador. Hours after the ombudsman filed a plunder case against him, the senator on Wednesday, though, showed